guys, at meron na pong araw dito sa ating location, and then ayan, at mag-update tayo ng ating mga plant dito sa ating third flat. So ito na po yung update sa ating mga nag-graft na crested euphorbia. So after 1 month, ayan, medyo malalaki na sila guys, and then dahil mainit na po dito sa ating location. So, meron tayong ginawa sa ating mga succulent. So, ito naman po yung nangyari sa ating mga halaman dito na area. So, yan guys. At meron tayong nilagay dito na tomentosa, yung ating Milotii. So, yan, naglagay ako dyan guys kasi yung ating purple delight ay ayan, nilagyan natin ng protection yung mga leaf propagation natin dyan. So nag-leaf propagation tayo after ng ilang araw, buwan na ulan. So heto, at meron na pong araw dito sa ating location. So mag-try din tayong mag-propagate through cutting. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin dito sa ating mga succulents. So ayan, madali lang naman silang magka-pops, and then yung ating mga dahon sa baba guys ay nag-start ng magkaroon ng pops. So heto yung ginagawa ko ngayon. Nagpaparami pa tayo ng ating mga succulent dito sa ating garden kasi nawala nga sila. So ngayon ay unti-unti natin silang binabalik dito sa ating garden. So heto yung paraan natin para maparami natin sila ng mabilisan. So after kasi tuloy-tuloy nga yung ulan dito sa ating lugar. So yan, and then ayan guys, dahil maaraw na, so heto yung naging maganda naman yung naging resulta, at naging successful naman po yung ating leaf propagation. Ayan, at meron na pong mga pops na lumalabas ayan sa ibaba. So ganyan lang yung ginawa ko, nilagay ko lang sila dyan, hinayaan ko lang sila sa baba. And then, ang kailangan lang guys ay meron silang shade. So, pag meron ng pops na lumalabas, ang ginagawa ko ay, ayan, nilalagyan natin sila ng shade. So, yan, naglagay tayo ng mga Milotii. And then, yung iba nating cuttings ay, ayan, nilagay lang natin dyan. Patong lang natin sa soil. Ayan, kalaunan ay magkakaroon naman po yan ng roots. Ayan, katulad nito, ayan, meron na siyang roots. So, ganyan lang, patong ko lang yung mga cuttings natin dyan sa may, sa taas ng, risal. So, patong lang natin sila dyan, at magpuproduce na po yan ng, roots. So, hindi ko po sila binabaon para maiwasan nating magka-root rot or magka-stem ang ating succulent. So, yan, at medyo marami yung natanggal ko na dahon. So, yan, at yung iba nating mga nilagay dito ay medyo malalaki na. So, siguro pwede na natin silang unti-unti na natin silang i-cut para dumami lalo yung ating succulent. So hindi na ako bumili ng succulent. So hayaan ko muna silang dumami dito sa ating area. Kasi heto naman po sila guys ay naman po matitibay po sila sa lowland. And then ko muna, parang paramihin muna natin yung ating mga graft dito, and then pag dumami na sila ay ayan, pwede natin silang gawan ng iba't ibang paraan para gumanda yung ating mga succulent. So tinitingnan ko muna kung ano yung magandang gawin sa mga succulent natin, kasi ang na-observe ko naman ay maganda naman po yung
nakukuha nilang sunlight dito na area. So pag siguro pag nag-propagate ko, hanapan ko sila ng area kung saan makakakuha sila ng full sun. So kailangan po kasi mahaba-habang sun exposure yung kailangan ng ating mga succulent para gumanda, hindi sila root rot katulad nitong ating mga Melotii guys. So medyo matagal bago ko sila nahanapan ng area, kasi dito ayan medyo successful naman po yung ating mga Melotii. Pinatong ko lang sila dyan at ayan guys, marami na pong roots yung ating succulent. So medyo na lang ako kasi before kasi nasa lang sila terrace, so namatay yung iba nating mga succulent. So ngayon ay unti-unti na natin silang naparami. Ayan, medyo konti lang yung succulent natin, pero ang importante naman po ay paano natin sila mapalago and then mapaganda dito sa ating garden. So yan yung ating kalanchoe na pink butterfly. Ayan guys, at medyo hindi pa maganda yung kanyang kondisyon kasi na siya, nagka stem rot, and then ang ginawa ko lang po ay ayan, i-cut lang po natin sila para ayan gumanda yung ating succulent. So madami yung natanggalan natin ng dahon. So maganda naman po yung naging resulta, at ayan guys, lumabas yung mga pups ng ating succulent. And then ito yung iniingat-ingatan natin, yung ating Laura. Ayan, meron tayong isang Laura, and then ito guys yung ating Adolphii, and then yung ating Darly Sunshine. Ayan, meron na silang maliliit na pups na lumabas, and then ito at kasi ito guys na natumba. Parang merong natumba dito, and then ayan, naglagasan yung mga dahon ng ating succulent. So okay lang po yan, at naman po, meron naman pong lumabas na pups yung ating mga succulent. Basta importante hindi sila mag-stem rot and then magka-root rot. So yan yung iniiwasan natin po, kasi pag nagka-root rot yan, ayan, tuloy-tuloy na po na masira yung ating succulent. So heto yung ating to siya, Aron P. Ayan, kinalbo ko na guys. Tingnan nyo naman yung naging resulta, at nagkaroon po siya ng maraming babies. Ayan. So yung nito, yung top cut nito ay naitanim ko na po doon sa ating hanging pot. So yan yung naging magandang resulta pag cut natin yung ating mga succulent. And then yung ating, hindi po sure yung ID nito guys. Ayan, meron po siyang, ayan, tayo nito, nag head cut, and then ayan, at nagkaroon po ng maraming babies dun sa ibaba ng ating succulent. So ganyan lang po yung ginagawa ko. So no need na magbili ulit ng succulent. Kung meron tayong gustong bilhin, so tingnan natin kung ano yung pwede nating ilagay, kasi dito na area paiba-iba po yung direksyon ng sunlight. So ayan, at ngayon naman po ay medyo mahaba-haba yung nakukuha nilang sunlight dito na area, unlike before last month. So medyo maganda na yung nito, yung nakukuha nilang sunlight. So doon naman sa kabila ay full sun. So yung ating mga, ayan guys, nakat na mga succulent dito ay ayan, unti-unti nang lumalabas yung mga pups. So ganyan yung ginawa ko dito sa ating mga succulent. So bago lang to, siguro mga 2 months or less than 3 months natin sila naitanim dito. Ayan, at meron na pong resulta yung ating mga ginagawang
pagpaparami pa ng ating mga succulent dito sa ating garden. So yan yung ating mga leaf propagation. So nawala na talaga yung ating mga succulent before dahil nagkakalkal tayo guys. So ayan, at meron tayong nakitang mga kunti pang mga succulent dito sa ating munting garden at galing po ito lahat sa leaf propagation. So yan yung naging magandang resulta sa ginawa nating pagpropagate ng ating mga succulent. So yan guys yung update, konting update lang dito sa ating mga cactus and succulent dito sa ating third flat garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.